Hello everyone! Welcome po ulit sa aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, meron na naman po akong i-alok sa inyo dito sa aking YouTube channel na isang property. Siya po ay 53 hectares, then along Bypass Road po ng Tagkawayan, Quezon. Mula po doon sa town proper po ng Tagkawayan, Quezon hanggang dito po sa Tayukong to ay nasa 5 kilometers po ang layo niya. Then mula naman po doon sa National Highway hanggang dito po sa Tayukong to ay wala pa po siyang 1 kilometro. Ano po? Ayan, kita naman po ninyo kanina yung video ko, yung unang pasada ng video ko na ang kalsada po dito sa Bypass Road ay talaga pong sementado na. Nga lang po hindi pa po ito nadadaanan papunta sa Labo kasi meron pa pong mga ginagawa dyan sa unahan. Ano po? Pero dito po sa bungad ay maayos na po ang kalsada niya. Yan pong natututukan na yan ng aking camera. Yan po yung galing doon sa National Highway. Then ito naman po ay yung way na papuntang Labo, Camarines Norte. Ano po? Okay po, tara po at iikutin natin or papasukin natin ang 53 hectares ng Tagkawayan, Quezon. Okay, dito po sa frontage, meron po tayo ditong frontage na ito po ay nasa 150 to 200 meters ang frontage niya po dito sa Bypass Road. Ano po? Okay po, tara po at puntahan po natin. Ayan, dun po sa kabilang side na yon may kalsada po doon. Yun na po yung po ganyan po siya. Then ito po ang 53 hectares. Okay. Ayan po siya. Ano po? Ayan. Dito po sa bungad ay medyo po pantayin. Ano po? Ayan. Makikita naman po natin. Ayan, syempre po, 53 hectares, talaga pong ito ay napakalawak. Ayun, yan pong side na yan, yung bundok na yan, kasama po yan. Pero hindi naman po siya ganun ka tarik ng bundok. Okay, ayan po yung Bypass Road. Ito po yung property. Ano po, ayan. Ayan po siya. Ayan, tara po doon sa may bandang paloob. About po sa electricity, ayan, may kable na po ng kuryente dito. About naman po sa cellphone signal ay may signal po ang telepono natin. Ano po? Namumunga pala ang kakawate, no? Ngayon lang po ako nakakita ng kakawate na bumunga. Ayan po siya, oh. Nandito po siya sa property. Ayan. Ang kagandahan po nitong area na to kasi nga po ay along Bypass Road. Ano po? Pero makikita po natin, halos po, wala po siyang nyog. Ano po, wala po talaga siyang tanim. Ayan. Ayan, medyo po dito sa side na to ay medyo po siya umumbok lang ng konti dito. Lumusong lang po siya ng konting-konti. Ayan, pero po yung nilalakaran natin ay pantayin. Ayan, makikita naman po natin talagang wala po siyang tanim. Ayan, halos po ay mga tawag dyan yung mga halamang gubat. Ayan. Ayan po ang area. Ayan po siya. Napakaganda po dito sa area. Sa totoo lang po. Oh, ayan. Ang ganda po ng view niya. Tapos, yun nga po, yung diversion nga po ay maayos na po dito. Meron naman pong mga tanim na pangilan-ngilan. Ayan, bagong tanim na nyog. Pero talagang matagal pa po yan. Ayan po ang property. Then, ayan po. Yung bundok pong yan ay hindi na po kasama yan. Ano po, ito lang pong side na are.
susukatin naman po yan. Medyo po malapit po sa highway yung pinagtapusan po ng 53 hectares. Ano po? Malapit po doon sa national highway ng Tagkawayan, Quezon. Ayan. Talaga pong wala siyang tanim. May mga taniman po pangilan-ngilan pero mga mabababa pa po yung nyug niya. Ano po talagang bakante po siya. Malaki lang po yung lupain nila pero wala pong return income. Ayan. Sa makakabili po dito, kumbaga po ay kayo na po ang mag-i-improve nito. Pero pwede rin po ito for subdivision kasi napakahaba po talaga ng frontage niya dito sa bypass road. Kung ito po ay gagawing subdivision, marami pong kukuha dito dahil talagang maganda po yung lokasyon ng property. Ayan, develop lang po ang kailangan talaga nito. Yung bundok na yan, ayan, kasama po yan. Ano po, pagpasensyahan nyo na po ang video ng inyong lingkod. Talaga ngayon po ay medyo pahapon na. Kanina naman po ay hindi ako talaga nagpumilit na pumunta dito dahil talagang sobrang sagting po ng init dito sa amin ngayon sa Tagkawayan. Lalo na po dito na halos wala man lang pong nyog na pwede mong paglipidan ng init. Talaga pong sakripisyo po ito kaya sabi ko ay ngayon ko na pong hapon pupuntahan. Medyo nga po tirik pa din ang araw eh. Ayan. Ayan po ang area. Ayan, dito naman po tayo sa kabilang side. Ano po? Yan. Ayan po ang poste ng kuryente. Ayan po yung bypass road. Ano po? Humagip sa highway to kuya, no? Humagip sa highway. Baka malo pa yan eh, lumampas pa sa highway eh. Okay. Ayan po ang area. Ayan, yan pong bundok na yan. Kasama pa rin po yan sa 53 hectares. Gumayat po yan papunta doon. Kaya yung bundok na yon ay kasama pa rin po siya. Ano po, hindi po natin maiikot ng buong buo ang 53 hectares kasi talagang ito po ay malaking malaki. Ano po, ngayon pa lang po ako nakapag-vlog ng ganito kalaking area. Halos karamihan po talaga ng aking nabablog nandito sa YouTube ko ay mga small cut lang po ng property. Ngayon lang po talaga ako kumuha ng ganitong malaking area. Ano po, then tatagos pa po pala yan doon sa National Highway. Kasi nandiyan na po ang National Highway eh. Yung gayat po ng 53 ay tumagos pa po yan doon sa highway ng yung Andaya Highway. Kaya meron po siya dong frontage sa Andaya Highway. Meron din po dito sa bypass road ng Tagkawayan. Ano po? Ayan po siya. Napakaganda po ng view niya. Yun nga lang po, sabi ko nga po sa inyo, ay wala pong tanim halos. May pangilan-ngilan man po, nga lang hindi po ganun karami at saka maliliit pa siya. Then ang property po ay ito pong side na ito ay medyo po siya talibis. Then yung pong bundok na yan, alam naman po natin pag sinabing bundok, ayan po ay rolling. Ano po? Then ang source of water po dito is sapa. Sa ganito po kalaking area at saka dito sa lugar na to, napakaganda po ng source of water dito sa lugar na to. Ano po? Ayan. Diyos mio. Talaga tayo ay kailangang sumuot. Ay, Diyos me. Kailangan nating puntahan. Aray ko, nananabit na naman. Ayan. Oh, ito pong side na to. Ayan, medyo po siya tumalibis. Pababa po yung side na yan. Kasi dyan po ay may kalsada. Papunta naman po yan sa mga bahayan doon. Ano po? Yan.
Ayan, yung bundok pong yan, kasama yan. Then, talaga pong sobra lang pong maramo. Ano po? Okay, konti pa pong pasada. Ayan. Ayan po siya. Then, ito pong nilalakaran ko na to ay pantayin po. Ano po, ayan po. Dito po ito sa gilid po ng diversion road. Ano po? Ayan. Okay. Then, yung side na yan, yung bundok na yan, yan una ko po kaninang pinakita sa inyong bundok. Yan, kasama yan. Then, umikot po yan dyan sa side na yan. Ayan. Tapos, yung bundok na yan ay kasama pa rin po yan sa 53. Okay. Konti pa pong ikot para po makita natin. Pantayin po itong nilalakaran natin. Ano po? Yan. Talagang madamo. Madamo po siya. Ang sakit po makatusok ng mga halamang gubat. Ayan po siya, oh. Okay. Kung ito naman po ay i-develop, yan po mga bundok na yan, yan na lang po yung itatapal dito sa mga lubak-lubak na yan, yung mga baba na yan. Yan na lang po yung itatambak. Ayan. Okay, basta po itong side na to, ayan, pantayin po yan dyan. Yan po yung nasa gilid ng diversion road. Then ito po ay medyo po siya dumahilig ng konti. Dahilig po yan ng konti papunta dito. Ayan. Then, dire-diretso po ito hanggang dito sa pababa na to. Ayan, medyo po siya dumahilig na po dito sa may dulo po nung sa unahan po nung nasa gilid ng diversion. Ano po, padahilig po siya. Pero hindi naman po siya ganun katarek ang pagkadahilig niya. Then, ayan, pag tayo po ay bumaba pa ng bumaba, yun po, yun medyo po ano na siya. Ayun po ang sapa. Ayan po ang sapa sa loob po mismo ng property. Makikita po natin ang tubig. Kahit po tag-init dito sa amin ay talagang may tubig po. Nasa loob po mismo siya. Namumuti naman po ang tubig niya. Ano po, ayan, yan po ang 53 hectares. Ayan. Ayan, medyo po natin lulusungin itong area. Ayan po ang lusungin natin. Medyo naman po kaya naman po yung akyatin or babain kasi medyo po may daang tao naman siya dito. Dahan-dahan nga lang po talaga dahil baka tayo ay madulas. Ang inyong lingkod po ay medyo lampa. Ayan, tama na po tayo dito. Dito na lang po ako. At hindi ko na po kakayanin hanggang dun sa baba. Ano po? Pero mababa lang po yung kanyang ahonin. Hindi po siya yung tarik na tarik talaga. Ayun po. Ayan, ayan po yung sapa sa loob. Ayan, ayan. Ayan po siya, oh. Oh. Ayan, namumuti po ang tubig niya. Okay. Konting pasada pa po para po sa video natin dito sa 53 hectares. Ayan. Yun nga po, sabi ko sa inyo, halos wala pong tanim yung area. Kakaunti po ang mga nyug niya. Then, nasa 150 to 200 meters ang frontage niya dito sa diversion road. Ano po? Yan. Konting ikot pa para maipakita natin. Ayan, against the light na po. Ayan po ang area. Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Tagkawayan, Quezon. 53 hectares along Bypass Road. Mula po sa town proper po ng Tagkawayan, Quezon hanggang dito ay nasa 5 kilometers po ang layo niya. Then mula naman po sa National Highway hanggang dito po sa property ay nasa kulang-kulang pong isang kilometro. Excuse me po. Ang property po ay, ang frontage po niya sa
bypass road ay nasa 150 to 200 meters ang harap niya po dito. Then, yun nga po, sabi ko po sa inyo, gumayat pa rin po yan doon. Meron pa rin po siyang frontage doon sa National Highway. Then, ang property po ay may patag. Meron po siyang medyo paumbok lang. Meron naman po siyang pabundok. Ano po? Ibig sabihin po ay di rolling yung pong property. Yung ibang porsyon. Kasi talagang hindi naman po mapiperfect yun dahil ito po ay 53 hectares. Then yung source po ng tubig niya dito ay sapa. Nakita nyo naman po kanina doon sa video ko. Sinom ko po sa inyo na mayroon pong buhay na sapa dito po sa mismong loob ng property. Ano po? Yung pong about sa price, ilalagay ko na lang po sa details ko. Then, ang property po ay halos walang tanim. Then, meron po siyang source ng kuryente. Then, meron po siyang cellphone signal. Ano po? Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po ako maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po, thank you po for watching. Okay.